kasama pa rin natin si William Cruz. Yes, sir. Okay, si William Cruz ay ikaw ay anong position mo dito sa field root crops? Isa akong science research assistant Science dito, sir. research assistant. Okay. At again, ang field root crops ay nandito sa loob ng Visayas State University at ang mga research nila ay of course funded ng DOST Picard. Yes, sir. Okay. Okay, William, pag-usapan natin paano ba talaga magtanim ng kamote from a perspective ng scientist, no? Kailangan natin medyo i-correct yung mga hindi naman mali yung ginagawa ng mga farmers natin, but at least yung science-based kumbaga. Available na po ang agribusiness merch sa Shopee. Ang link nasa description box. So ganito, first para to sa mga farmers natin para mas lalong ma-attain natin yung mga possible, yung maximum potential ng isang variety. So first is importante talaga yung site selection. Okay. So site selection is dapat talaga is yung area natin kasi since root crops to, sir. So dapat will drain talaga ang first na area natin. Will drain, tsaka sandilum pa din. Then importante na okay na yung open field. Dapat open field kasi sun-loving yung sweet potato natin. Kagaya nito, it's really open field. Walang mga puno, mainit. Napakainit. So ganito din, dapat importante din kung open field, lalo na pag ganito na continuous yung init, dapat may irrigation din tayo sa source of water. Kasi during the root development, yung mga 1 to 2 months na age ng sweet potato, yun ang start ng root development. Need talaga yun ng supply ng water. Kasi pag walang water, mas stunted yung growth nila. So yun, site selection. After site selection, importante talaga yung land preparation natin. So sa land preparation natin is dapat meron tayong distance ng duration ng ating land preparation. Depende yun sa weeds na available sa area natin. So kung weeds natin is medyo yung mataas na, sir. So meron tayong 7-7. So it means 7 days first harrowing, first plowing, then so total of 28 days land preparation. Wow, 28 days land preparation pa lang. 28 land preparation. Pag sir, pag medyo pag ganito, matangkad yung, pag ganito yung mga weeds, 28 days ang kailangan land prep. 28 days. Pero yung kung medyo maliliit naman yung weeds natin, katulad nito, Carabao grass lang, walang problema. Kahit 12 to 15 days, kaya natin i-land prep yan. Importante kasi din ang land preparation para naman maka-lessen tayo sa potential cost natin sa production. So after land preparation, doon tayo mag-select sa ano yung mga variety na itatanim natin. Dito sa field root crops, meron tayong mga recommended varieties. Okay. Like I said before, merong yung mga variety na medyo matanda na. Sa insect kasi, meron tayong mga kumbaga recommended para naman hindi malito yung mga farmers natin, sir. Kasi for now, we have 37 insect registered varieties na sweet potato. So, kung i-recommend natin yung 37 varieties, parang malilito yung mga farmers. So, ang ginagawa namin sa insect is, during the meeting is, parang yung mga old varieties is parang reserve muna sila for research purposes, but i-inactive natin. May active and inactive. Yung mga active varieties, yung mga latest varieties na will perform sa ngayon na mga environment. So, para naman... So, ilan yung active? Meron tayong active na at least 5, sir. 5, okay. Yes, sir. Doon sa 5, ano yan? Recommended nationwide yan? Yes, sir. Recommended natin nationwide. Can you mention yung 5 na best recommended talaga? Yung recommended talaga natin na variety is yung NSEC SP30, NSEC SP25, okay.
NSEC SP 35, 36, and 37. Ayan. Yun sila yung mga talaga. latest natin na mga Latest. variety. Oo. Itong mga to, anong mga varieties to? Ito sir, kasi sa Research research, to. parang ano sir, parang mix na to sila ng mga varieties. Okay. Sige. Okay, pag napili natin, yung mga, tandaan nyo po, yung mga na-mention na mga codes, na yan yung mga latest varieties recommended ng field root crops na gamitin ng mga farmers natin nationwide. Yes sir. Okay. Kasi sila yung high yielding, Then maganda yung texture nila. maganda yung texture, Suitable for ano yung needs ng ng market, farmer. and at the same time, adapted siya doon sa climate conditions Climate natin condition ngayon na natin, medyo mainit. Yes. Yan. Okay. So pag napili nila yung best variety, nakapag-land prep na sila, ano ang susunod? Dapat talaga meron tayong selection sa cutting natin. Ito, for example, ganito. Okay. Yan. Ito ang importante. So sa cutting natin, dapat talaga mag-select tayo ng primary. Dapat hindi tayo mag-triple cut. At least double cut tayo. Ano ang ibig sabihin ng double cut? Dapat pag ganito, mag-select lang tayo ng first cutting. Ito dito sa ito yung first So, from cutting. the dulo, Yung sa dulo. Kasi pag nasa dulo, actively ang meristematic cell nila. So it means mas madaling mabuhay sila. Okay. So dito sa dulo, dapat may 8 to 10 open leaves tayo na kukunin. Then after i-cut, for example, mag-cut tayo nito. okay. 8 to 10. Halimbawa yan. Ganito. Then after niyan, Ito magkuha na, isa ng to. planting material. Isang planting material to. Then Isa pa. isa pa. Pero hindi na pwede tayo mag-triple cut. Hanggang dyan, hanggang dito lang. Okay. Kasi pag mag-triple cut na tayo, based sa research, yung sa triple cut is affected yung yield ng Bababa na yung yield. Okay. Affect din yun sa yield. So ito na po yung planting material. Okay. So itong pinanggalingan nito, tutubo pa ulit yan, di ba? Yes, tutubo so pa yan, pwede sir. pa ulit kuhanan ulit ng Yes. planting material. Pwede, sir. Pero ganun din ulit yung principle. Yung first, mula sa dulo, at saka yung second, hanggang doon lang. Double cut lang tayo. Double cut lang. Oo. Okay. So ito ang recommended kasi ito ang active, madaling mabuhay, Then, at ito yung maganda mag-yield. yes, sir. Okay. So, after may selection na tayo ng cuttings, so yung proper naman na pagtanim. Okay, paano ang sa tamang proper na pagtatanim? pagtanim natin, parang dapat isang cutting per hill tayo ha. So, hindi pwede kasi most likely sa mga traditional natin na method, ang conception talaga ng mga tao, pag madami yung itatanim natin, ilalagay, mas nadami yung tubers. Mali. Mali kasi we build competition. Oh. May competition, nutrient competition tayo. Okay. Madami siya pero maliliit. Pero kung weight, in terms of weight naman, kuha naman siya, comparable. Pero mas quality pag isa lang kasi market side. Makaka-grow sila talaga na Yes. maayos. So for example, itatanim ito natin na. to sila. Pag tanim natin, parang kunting nakahiga, then cover lang. So ganito mangyayari, parang ganyan lang. So ang planting distance natin is 0.33 cm. So it means in 1 hectare we have 13,000.33. Okay, ulitin natin ha. Ito. Parang isa. nakahiga konti, sir. Itatanim natin ulit. Yes sir. Demo mo sir. Okay. Dito, halimbawa ito yung hill. Dapat talaga yung pagtanim natin hindi yung nasa kanal ha. Dapat nasa taas. yung nasa taas. Ganyan. Yes. And then, cover. tabon lang. Tabon lang. Yun na yan. Yun na yun. Ganyan lang siya. One cutting per hill. Per hill. Okay. Ang distance ng per hill, 0.33 cm. 0.33 cm. Malalapit lang siya talaga. Yes, malalapit lang talaga sir. Okay. Ganito lang kalapit sir. Ganyan lang kalapit. Kasi kaya nga one cuttings per hill kasi medyo malapit talaga siya. So, ang planting distance ng sweet potato is 0.33 cm, then between row, Ito na 1 yan. meter pa din. So ito, Between hill. ang next niya dapat, 1 dito meter. dapat 1 meter yan. Yes.
1 meter yan. Yun yung distance. Yun yung distance. With that planting distance, ilan ang maitatanim mo sa isang hektarya? It's about estimated around 13,000 plus. 13,000 na cuttings. Yes, nakatins. Yun yung population natin sa isang hektarya na Isang hektarya. sweet potato plantation. Sweet potato. Okay. Pag nagtanim tayo, kailan ang best time to plant? Sa ngayon kasi medyo mainit or dapat summertime, mas maganda talaga magtanim tayo yung sa hapon na para may time na recovery tayo sa hindi yung stressful yung tanim natin. Kasi pag magtanim tayo sa umaga, dadaan pa yun ng yung afternoon maghapon na napakainit. Kaya medyo stressful yun sa cuttings plant. natin sa plant. So may chances na yung buhay na rate natin is bababa. So dapat sa hapon. Sa hapon. Anong oras in the afternoon? Kahit mga 4 p.m. sir, 4 p.m. pwede na. Basta 4, 5. Depende na lang sa yung nagtatanim ano yung comfortable. Yeah. Tapos pagkatanim mo, didiligan? Didiligan talaga sir. Kung may irrigation tayo, irrigate talaga. Faro irrigation. Yung dito. Yes, follow the irrigation dito. sir. Pero magastos yun, no? Yes. Matagal yun. Matagal yun. Oo. But that's the, so far, yun yung practice. Yes, yun. Okay. Talagang flooding yun, no? Flooding. Flooding talaga yun. Kaya yun isang purpose na dapat naka-ridge talaga yung faro natin. Naka-ridge siya. The purpose is for canal system. And the irrigation. And after sa kuha natin sir, sa pagtanim, so dito na tayo maglalaro. Dapat talaga may timing tayo sa weeding, tsaka ito yung pinaka-importante sa sweet potato. Hindi talaga dapat mag over-fertilization. Kasi common na problem kapag mag-over-fertilization is ang tuber development natin is ma-convert into sa leaves. Sa leaves. So dapat talaga meron tayong kumbaga timing tsaka tamang dosage. Tamang dosage. Ano yung tamang dosage? Sa isang kuan sir, sa pagtanim natin, pudyot lang sir. Kasi kung if we convert it into hectare sir, mga nasa kuan sir, yung 5 to 7 sacks per hectare. Tinatawag namin din yung shotgun system sir dito, 5 to 7. Pero ganito yon ka-tricky ang sa sweet potato. Dapat sa first weeding natin is dapat around 2 to 3 weeks after planting, dapat talaga naka-weeding na tayo. Weeding ka muna. Weeding. Then after weeding, ang technique natin dyan sir, kasi yung mga root crops is they will love yung parang hindi compact yung soil natin. So ganito sir, hindi to na-demo na parang i-healing up. So dapat dito sir, kasi ito medyo na-delay na to sir. Dapat parang yung nakikita natin niya buhay yung sweet potato. Parang hindi pa siya gumagapang, parang ganito pa yung hitsura niya. Dapat naka-weeding na tayo. So hindi pa yung naka-intact sa ground yung root system niya. Kasi isa pa lang, yung dulo pa lang. Yung dulo pa lang, yung isang tani yung sa puno yung sa dulo niya. Yun kasi pag magwi-weeding tayo na medyo nakagapang na siya, it can do disturb na sa root system natin ang weeding natin. So ganito, after first weeding, 3 to 4 weeks, 2 to 3 weeks from planting. Then after weeding, ang ginagawa natin is 14-14 pa din yung complete fertilizer i-apply natin. Then after application, ang ginagawa natin is para naman dual purpose ba, kumbaga hindi yung masayang yung effort natin, is we do healing up. Yun ang tinatawag namin sir, sa healing up. Kumbaga kung sa small scale farming tayo, ang ginagawa natin is mano-mano nating tatabunan. Ang gagamitin natin yung pala. So kumbaga dapat kukuha ka dito sa kanal. Kukuha dito sa kanal, then lagay itatabon dito. mo. Itatabon sa yung mga na-fertilize. Yung mga fertilizer na nalagay natin. So halimbawa, ito yung plant. Gaano kalayo yung fertilizer dito? Hindi naman diyan, medyo dito. malayo. Dito lang dito sir. Dito, tabi niya. Tabi niya. And then tatabunan mo yan ng lupa. Okay, yung sir. lupa, kinukuha mo dito sa kanal. Yes, kinukuha yun natin yung tinatawag na healing up. First, yan yung pinaka-importante. Kasi dapat talaga sa healing up,
yun ang sekreto natin para magbe-build ng bulkness yung tubers natin. So during sa healing up, kasi isang process doon pag-control ng weeds kasi yung mga weeds na yung mga liso ng weeds na expose sila sa sunlight. Yes, kasi binabaliktad Then mo. also, while exposing the seeds from the sunlight, kumbaga nag-create din tayo ng canal, sir. Kumbaga may canal system Lumalalim tayo. dito. Lumalalim. Tsaka yung compactness ng soil natin is mas gaganda kasi mas lalong tumataas yung ridge niya, sir. Kasi yun ang importante, hindi talaga compact ang soil natin. Dapat laging buwagag. Yes. Ulitin ko lang, William, ilang araw from the planting yung unang fertilization? After sa weeding na 2 to 3 weeks, yun ang target natin. 2 to 3 weeks from planting, mag-weeding na tayo. Mag-weeding. Then after immediately, lagay fertilizer, then healing up. Healing up. Yan. Okay. Pagka healing up, probably irrigation. Yes, irrigation. Irrigation talaga, para ma-absorb naman yung na-apply natin na inorganic. Okay. So, kailan ang next fertilization? So, ganito. Sa next fertilization natin, since first na nilagay natin is complete. Yes. Diba? Kasi complete is meron tayong NPK. So, ganito ang gagawin natin sa second application is combination with potash. Kasi tuber development na siya. Need natin ng pa-bulk ng tuber niya. Kasi need sa bulk during the process of bulkness o yung kahit sa ang mga prutas, yung magpababunga na tayo or dito sa root crops nagpapabulk tayo ng tuber niya, need talaga ang potassium. So ang magiging ratio na ngayon ay 50-50. 50-50? 50-50 na I mean 50 na 1:1 ang ratio. 1 complete then 1 potash. Okay. So i-combine mo na yan. I-combine natin. So alimbawa yung original na 14-14-14 or 16-16-16. Yes, 14-14. Yung original na 14-14-14, 50% ngayon nun, dadagdagan mo na 50% na potash naman na ano naman yun, 0060? Oh yes, 0060, i-combine mo yun. Yes. So 50-50, yung ngayon ang second fertilization mo. Yes. Anong edad na ng halaman by that time? Mga sir, dapat mga interval tayo ng 1 month or 3 weeks, 3 to 4 weeks from first fertilization. First fertilization, 3 to 4 weeks. Okay. Again, weeding ulit. Weeding Ulit. And then pero ang during sa second weeding, sir, most likely covered na yung vines nila. So, ang ginagawa natin sa first weeding is talagang massive weeding. Massive weeding talaga. Sa second weeding, ang ginagawa natin is yung spot weeding. Spot na lang. Spot weeding na lang. Oo. Yung kamay na lang yung ginagamit mo para hindi ma-disturb yung roots. Yes. Okay. Yes. Yun. Kasi importante yung roots. Yung roots kasi ang magiging ipapatuber mo. Yes. Yung patutubuhin mo yung wala tuber. wala na tayong healing up sa wala second. nang healing up ng second. Oh. Okay. So, after the second fertilization, ano ang next na management? Spot weeding ka na lang. Wait until waiting ka na. Waiting game na lang, sir. Wait ka na lang until dito na papasok yung plant and forget. Yes, sir. Basta importante lang na concept nito, once na mag-cover up na yung yung dahon niya kasi magka-cover na to, wala nang problema. Wala nang problema. Pag nakarating ka na doon. Mag-observe ka na lang sa weeds. Then and by that time, nahihirapan na rin yung weeds actually. Kasi naka-cover na yung... Wala nang exposure sa sunlight. Wala na yan. Okay. So yun na yun. So yun na yung manage mo. That's the critical stage. Yes. After that, medyo hayahay na. Hayahay na. Waiting for how many days, months before ka mag-harvest? Depends sa varieties, sir. Some varieties, usually 3.5 months to 4 months yung harvesting period natin. Okay. Malalaki na yan. In 3 to 4 months, ang lalaki na ng tubers mo nun. Sir. Most likely, it can average mga 4 to 6 tubers per kilo. Wow! So, ganito yung market ng kuha natin, ng sweet potato. So, okay. William, i-discuss natin yung market, paano yung bentahan, presyo, etc. Doon na tayo sa lilim. Okay, William.
tapos na tayo doon sa cultural management, natapos na natin yung critical stage, and then hintayin na lang natin yung 3 to 4 months ready for harvest. Yes, sir. Sa isang hill, ilan ang ma-harvest nating tuber? If we can sustain sa sir, ma-maximize natin yung mga needed talaga na cultural management, given na masunod natin yon, kaya mga half kilo ba? Sobra. Half kilo per hill? Sobra, sir. Sobra. Mga isang kilo? Mga Abot? abot, sir. 2 kilos? Hindi. Sabihin na lang average tayo, 1 kilo per hill. So, ganito, sir, ang estimation lang talaga natin sa isang hektarya, ang cost of production natin based sa extension natin or yung mga farmers natin, nasa 40 to 60,000 pesos per hectare yung cost natin. Given na from planting material, land preparation, labor, and until harvesting. Okay. Mga around, depende kasi yung range namin na 40 to 60 is depende yun sa rate ng labor. Kasi may mga area depende na sa lugar. Medyo mahal yung manpower. Tsaka lalong-lalo na pag hindi tayo mechanize. Kasi yung sinabi ko na healing up, kung sa malalaking mga farms yun, ang ginagamit is machine, yung tractor. Farm implements ang gagamitin nila. Okay. Pero so, pag nasa mga small farms like 1 to 2 hectares, most likely kung mga taong ginagamit nila, nasa 40 to 60,000 pesos. Yes. All in. All in. All in. Okay. Of that, sabi natin per hill ay average of 1 kilo. Ilan kanina yung tinanim natin per hectare? 13,000, sir, plus. So that's 13,000 kilos. Yes, sir. Pero sabihin lang natin, sir, na hindi naman talaga 100% yung germination natin. Okay. We will say na 10,000. 10,000 na lang, okay, sir. Okay. So mag-harvest tayo ng 10,000 or that's 10 tons of sweet potato per hectare. Yes, sir. Ginamit natin yung new technology, ginamit natin yung recommendation mo, gumamit tayo ng varieties galing dito sa field root crops. Yes. Okay. Magkano binebenta ang sweet potato per kilo? Usually, sir, pag farm gate price talaga, pinakababa na yung 25 pesos. 25 Imagine, pesos. 25 pesos. Pero depende pa yun sa occasion, lalo na pag yung may mga mahal na araw, 'di ba? Mahal yung Tataas din. sweet potato. Depende pa rin, pero low supply and demand. But somehow yung 25, ito na yung mababang presyo. Yes. Conservative tayo dito. Conservative na. Okay, sa 25, so times 10,000. Times 10,000, how much is that? 225,000. 225,000. Yes. Not bad. Ang puhunan mo lang ay 40 to 60,000. Yes, parang kumbaga kung titingnan natin talaga with the duration naman sa lifespan ng pagtanim natin through harvesting is 3 to 4 months. Imagine ganun kabilis. So 3 to 4 months, pwede kang, kung ang lupa mo ay dedicated for sweet potato alone, pwede kang mag 3 croppings a year. Yes, sir. 'Di ba? 3 croppings a year, na kumikita ka ng 300,000 per cropping, that's 900,000. Pwede naman talaga mag 3 croppings per year tayo sa kuan, dapat lang talaga na sundin mo lang talaga lahat. Din importante talaga na meron tayong water source. Pwede naman natin matanim siya all year round, pero dapat importante talaga yung water source. Lalong-lalo na pag ganitong area, ay ganitong panahon, yung water source talaga ang pinaka-importante. Ang importante. Yeah. So at least, no, yun yung potential on a conservative. Yes, so kung assuming na tumaas ang presyo from the 25, magkano pwedeng abutin? Farm gate price? Kung farm gate price, 35? 30, 40? 30 to 35. 35. Diba? Yan, more or less, yun ang pwede natin kitain. Kasi kung yung ibang mga farmer, kung gusto talaga nila mag-direct sa market, most likely 40 to 60 yung price. Sa palengke na, sila magdadala. Sila magdadala. Pero pag maghihintay ka ng sabihin natin, consolidator, yung ahente na pupunta sa farm, tinitingnan, pwede na sigurong harvestin, magpagtawaran sa'yo, yun yung sinasabi natin na 25 pesos. Alright, so I guess na-cover natin na maganda yung sweet potato. Pasensya na po, medyo nagmamarathon. Mabilisan ang discussion natin kasi hinahabol natin kasi limited lang yung oras natin.
At itong araw lang na to, tinapos natin yung 4 na crops. Nag-start tayo sa cassava, and then pumunta tayo sa taro, and then ube, and finally dito sa sweet potato. At gusto nating magpasalamat of course sa DOST Picard. Sila po yung nagdala sa atin dito. Kung hindi dahil sa kanila, hindi natin makukover yung cultural management ng 4 na crops. At sinabay lang natin yan sa event na Fruit Crop Fiesta. Dito pa yan sa Disca. Okay? William, thank you so much. Thank you. Salamat din, sir. Available na po ang Agribusiness merch sa Shopee. Ang link nasa description box. Agribusiness, how it works. Instruct, inspire, succeed.